Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi He is allowing us to call Him our Father. Kasi dahil sa makasalanan tayo, kahit na ma-mention natin yung name niya, hindi tayo worthy. Pero dahil sa blood ni Jesus Christ, inalaw niya na tawagin natin siyang tatay natin dahil mahal niya tayo. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ sa kanyang unselfish act. Kasi nung nandito siya sa mundo, pwede naman niyang hindi gawin yon, no? Na hindi niya i-allow na siya ay maipako sa cross. Pero dahil sa mahal niya si Almighty Father, mahal niya tayo, naaawa siya sa atin, pumayag siya. Siguro kung kayo, hindi kayo papayag, no? Pero iba si Jesus Christ, the firstborn. Kasama na siya ni Almighty Father nung create itong mundo na to. At saka di ba nabasa natin dito sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel chapter 9, na siya yung man clothed in linen. At saka dito sa Ezekiel chapter 10, inuulit ko lang na alam ko na nabanggit na natin, ulitin ko lang, na si Jesus, sa kanya ibinigay yung power and authority ni Almighty Father. Dito sa Ezekiel chapter 10 verse 6 up to 8. Then it happened when he commanded the man clothed in linen. So nag-command si Almighty Father, inutusan niya yung man clothed in linen na si Jesus Christ yon, saying, take fire from among the wheels. Inutusan niya si Jesus Christ na kumuha ng fire sa wheels from among the cherubim. Alam naman natin na yung cherubim ay yung nagre-represent kay Almighty Father, characteristics ni Almighty Father, yung four living creatures na nakikita sa cherubim. That he went in and stood beside the wheels, and the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed in linen. So, inilagay sa kamay ni Jesus yung fire. So, yun yung power and authority binigay ni Almighty Father kay Jesus, who took it and went out. The cherubim appeared to have the form of a man's hand under their wings. Kaya, walang tao ang ka-level si Jesus Christ. Okay? Iba si Jesus Christ sa tao. Nagkatawang tao lang siya dahil pinababa siya dito ni Almighty Father sa lupa. Okay? So, hindi prophet si Jesus. Ang prophet si Ezekiel. Kasi, ulitin ko lang na si Ezekiel ay isang flames of fire. Si Moses, flames of fire siya. Gaya natin, pare-pareho tayo. Iba si Jesus Christ. Kaya yung leader ninyo, flames of fire din yun, hindi naka-level sa Jesus Christ. Ha? Iba si Jesus Christ. The firstborn, si Jesus Christ. Siya yung only begotten Son na iiba sa lahat. Kaya kay Jesus ipinagkatiwala yung fire. Tapos dito sa Ezekiel chapter 10 verse 18. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. The glory of the Lord umalis sa threshold ng temple at tumayo over the cherubim. Over meaning sa itaas ng cherubim. Stood over, tumayo
sa ibabaw ng cherubim. Yung glory of the Lord. Yung glory of the Lord, yung power and authority, binigay kay Jesus Christ. Walang pangalan na nakalagay dito, pero man clothed in linen, si Jesus Christ yon. Dito sa nung nakita ni Abraham si Jesus, walang pangalan si Jesus, no? Hindi binabanggit yung pangalan na Jesus kasi uulitin ko lang nung naipanganak lang siya dito sa lupa, saka siya pinangalan ng Jesus, means Redeemer, Savior. At saka nung naka-wrestle niya si Jacob. Si Jesus yon, hindi lang pinangalanan, kaya nga tinatanong, what is your name? Sabi ni Jacob. Hindi sumagot si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Na hindi niya pinangalan, na hindi siya nagbigay ng pangalan. Kasi nga, mas gusto niya na si Almighty Father ang bigyan ng kalwalhatian. Ganun ka humble si Jesus Christ. Ayaw niyang mabanggit yung name niya. Ayaw niyang nung hindi pa siya bumababa dito sa lupa, ayaw niya, gusto niya si Almighty Father lagi ang maitaas. Kaya, na kay Jesus Christ yung power and glory and authority ni Almighty Father. Kaya sa second coming, sa pagbabalik ni Jesus Christ, no? Antayin natin yon. Hindi natin alam kung kailan, pero sigurado yon na babalik si Jesus Christ as Judge and King. So last time na binasa natin was Ezekiel chapter 35. Nang binabanggit na Israel dito, ang Israel hindi yung country o yung mga tao na nasa Israel ngayon. Ha? Ano yung Israel? Ano nga Israel? Nakikinig ba? Wala naman nakikinig, no? Yung Israel, anong ibig sabihin nun? Di ba pinalitan ng pangalan ni Jacob, naging Israel? The one who struggled with God and with men. So tayo, dito sa lupa, nag-struggle tayo. Yung mga trials and tribulations, inaalaw ni Almighty Father yon na ma-experience natin. So, struggle yon, no? It's like struggling with God. Kasi inaalaw ni Almighty Father yun eh. Pero mapagtatagumpayan natin yun dahil kay Jesus Christ. Nung time na wala pa si Jesus Christ, ang nag-oversee ay si Almighty Father mismo. Nung wala pa yung New Covenant. Nung nandun na ang New Covenant, yung New Testament, yung New Contract, yung New Law, ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus. Kaya nga, sa Book of Revelation, si Jesus ang babalik sa utos ni Almighty Father, dahil lahat ng utos ni Almighty Father sinusunod ni Jesus Christ. So ditong sa Ezekiel chapter 35 din binabanggit yung Mount Seir. So Seir ay isang lugar ito sa Israel. Ang Seir means mountainous region. Seir, galing din dito ang word na Sierra, no? Parang Sierra Madre. Na dito sa Philippines meron tayong mountainous range. Alam niyo 'yan, di ba? Tapos, ang meaning din ng Seir, etong si Seir ay na-mention din sa Book of Genesis. Isa siyang Horite na, ibig sabihin ng Horite, priest ni Horus.
Si Horus ay isang sinasamba ng mga tao, no? Na hindi naman talaga totoong Diyos, si Horus. Kaya Horite, doon galing, si Seir ay isang Horite. So, masama yon. Anything na hindi kay Almighty Father is from the evil one. Naintindihan ba ninyo? Anything na hindi galing kay Almighty Father ay puro kasinungalingan ni Satan. So, halimbawa, no, si Almighty Father, uulitin ko, isasama mo sa iba-ibang mga relihiyon. Kadumihan yung ibang mga relihiyon na yon. Dahil si Jesus Christ, si Almighty Father, walang religion. Family ang meron, yung tatay natin. Tayo, ang family ni Almighty Father. Yung mga religion, wala yon. Ano yon? Lies ni Satan. Kunyari, for the goodness of the people, for the goodness of the society, pero malayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Having the form of godliness but denying its power. Kunyari, godly, no? Yung iba-ibang mga religion, kunyari godly sila, pero denying the power of God and denying the power of Jesus also, no? So kung ganon, false yon, mali. Kasinungalingan. So ano ang totoo? Ang totoo ay ang Bible. Kaya magbabasa tayo ng Bible. Maraming mga manloloko gagamitin ang pangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Ang daming dumalabas, no? Para makapanloko ng tao, tapos manghihingi ng pera. Pag alam nyo na yung ibig sabihin ng pag ganon, pag may mga nanghihingi, no? Kaya nga, ulitin ko, kung isang bagay or ang panghingi ng tithes or offering ay kakastambol ng tao, itigil na ninyo. Dahil lang magpa-provide sa atin si Almighty Father, si Jesus Christ. Kung talaga may faith tayo, may pananampalataya tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At saka, ang mga, ulitin ko, yung mga pastors, yung mga leaders, sweldo ang pwede sa kanila. A worker is worthy of his wage. Sweldo. At hindi tithes ang kanila. Okay? Gaya kay Paul, no? Si Paul, hindi siya nanghingi ng tithes. Minsan nga hindi siya kumakain, di ba? Nakakaawa si Paul, di ba? Nabasa naman ninyo. Hindi siya kumakain. Pero may mga tumutulong sa kanya na pinapadala si Almighty Father para matulungan si Paul. Dahil yung katuruan ng tithes, yun ay para sa mga Levites. Mga lahi sa Israel, no? Levites, mga priests, no? Ano ba kayo? Levites ba kayo? Kung hindi kayo Levites, wag kayo manghingi ng tithes. Kung may lupain kayo, ba't kayo nanghihingi ng tithes? Dahil yung tithes parte yon ng mga Levites. Dahil ulitin ko, wala silang lupa na namana sa Israel na ibinigay ni Almighty Father. Kaya yung 10% ibinibigay sa mga Levites. Ngayon, hindi kayo Levites. Ha? Huwag nyo ipagsiksikan. Ipagpilitan. Diba, wala nang high priest ngayon? Agree kayo na walang high priest na, diba? Pero gusto nyo yung tithes, no? Kasi sabi nyo yung high priest kasi sa Old Testament yon.
O sige, sa pero yung may tithes, di ba sa Old Testament din yun? Bakit nyo ina-apply ngayon sa New Testament, sa New Covenant? Na, so merong discrepancy sa mga itinuturo ninyo. Huwag nyo pipilitin yung mga tao. Kaya, na-stumble yung iba, umaalis, hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Dahil sa mga leaders na nabanggit natin din dito sa Ezekiel, na may mga leaders na nagpapataba lang ng kanilang sarili. Na, ano ba yung Ezekiel chapter 34? Puro sarili lang nila ang iniisip nila. Tapos yung mga members nila, nagkakawalaan na. Yung spiritual life, hindi healthy. Naguguluhan. Dahil yung shepherd, yung pastor, hindi maayos. O baka sabihin nyo, hindi sa Old Testament yan. Applicable pa rin ang turo ni Almighty Father na nandito sa Old Testament hanggang New Testament. Yung mga prophecy dito sa Old Testament, applicable pa rin ito. Hindi pa rin ito nangyayari. Kaya wag nyo sabihin sa Old Testament. Pero pag tungkol sa tithes, tanggap ninyo Old Testament galing, no? Tapos a-apply niyo sa New Testament. No, meron kayong pinipiling mga verses, no? Ha? So, dito sa Ezekiel chapter 35, no? Binabanggit din na matagal nang may galit sa atin, sa mga tao. Yung evil one, si Satan, matagal na siyang may galit, matagal na siyang inggit. Kaya tayo dapat hindi tayo magkakaroon ng galit sa puso natin, hindi tayo may inggit sa kapwa-tao natin, dahil kung may inggit tayo, may galit tayo. Hindi kay Almighty Father yon. Kayo na galing yan, kay Satanas. Kaya huwag tayo may inggit. At ang binabanggit na two nations dito, or these two countries, ito yung Jerusalem or Judah. Jerusalem, Israel and Judah. So, pag Israel, buong lahat ng lahi. Okay, pag Israel, lahat ng lahi na nakakaranas ng trials and tribulations. Lahat naman siguro, di ba nakakaranas? Ngayon, ito namang second nation na to, ito yung Jew. Okay? Kasi nakahiwalay sila dahil nakadikit sila sa kay Jesus na pangalan dahil yung lineage na napili. Piling-pili yun, yung lineage. Yun na yung pinaka malinis na lineage na pinanggalingan ni Jesus, na flesh ni Jesus, dun galing, no? Pati yung name, importante kasi yung name, associated si Jesus sa mga Jew. Pero, isa naman talaga ang tatay natin. So, kung i-trace mo, lahat tayo galing kay Noah. Before si Noah, sino galing tayo? Kay Seth. Tapos, kay Adam. Tapos, yung pinaka nag-create sa atin, yung pinaka tatay natin, si Almighty Father. Siya nabigay ng buhay sa atin, hiningahan niya tayo. So, yung hiningan natin, galing kay Almighty Father. Hindi ba kayo natutuwa doon? Yung hiningan natin, kaya tayo humihinga.
Kaya tayo nandito ngayon. Umiingat tayo dahil kay Almighty Father. Kaya dapat tayo maging grateful every day sa tatay natin. Grateful din tayo dapat dahil itinutuwid niya tayo kung nakakaranas tayo ng mga pains and sufferings. Itinutuwid niya tayo. Si Jesus nakaranas ng pains and sufferings. Kahit matuwid na si Jesus. Kasi nga, para maging katulad tayo ni Jesus, pero si Jesus nakaranas pa rin siya. So, hindi exempted si Jesus. Naging simbolo siya ng kasalanan para masave tayo. He who has no sin has made sin. Ano nga yun? Kalimutan ko lagi. Ew. God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. So ginamit ni Almighty Father is Jesus. At inalaw ni Jesus yan dahil mahal niya si Almighty Father. Mahal niya rin tayo. Yung Mount Seir, ito ay nasa lugar ng Edom na galit si Almighty Father noong time na ibinenta ni Esau ang kanyang birthright kay Jacob dahil para lang sa makakain siya, ibinenta niya yung kanyang birthright, yung pagiging panganay niya. Kung doon lang sa pagkain, ibebenta mo yung sarili mong pangalan dahil lang sa pagkain, how much more pa yung mga bagay na mas mataas ang value. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father. Sa pagkain lang ibinenta mo, no? Yung pagkatao mo. So, it's a form of harlotry. Parang gano'n na rin yun. Binenta mo yung sarili mo para makakain ka. Harlotry din yun. Ha? In a different way. No? Naintindihan natin, no? O, ako na nakakaintindi ba? Hindi ko naman nakakaintindi sa inyo. Ang nagtuturo sa akin, si Almighty Father, yung tatay ko. Hindi ako pastor, hindi ako leader. Binabasaan ko kayo ng Bible. Hindi pwedeng maging leader ang babae. Na-acknowledge ko yun. Kasi ang leader ko, yung tatay ko, si Almighty Father. Yung iba kong mga kasama, hindi ko pa rin makita hanggang ngayon. Darating ang oras, makakasama ko rin yung iba ko pang mga kasama. Alam ko, madami kami. Alam ko yung tunay na pamilya ko. So, dito na tayo, no? Sa Ezekiel chapter 36. So, yung 35, ang pinatutungkulan doon ay yung evil one. Okay? Maraming times na pinatungkulan, no? Si Lucifer dito sa Ezekiel. Kasi galit ni Almighty Father, yung ano niya, yung pain na nararamdaman niya. Na kailangan niya ng justice. Kailangan niyang ipagtanggol yung kanyang sarili. Kailangan niyang maisalba yung kanyang pangalan dahil powerful si Almighty Father. Kailangan niya yun. Dahil siya ang creator. Kailangan ni Almighty Father yun. Higit sa lahat. Higit sa sino pa man. Dahil tatay natin siya. Dito sa verse 36, "And you, son of man, prophesy to the mountains of Israel and say, O mountains of Israel, hear the word of the Lord." So ito naman, para ito sa mga
mountains of Israel. Pag mountains of Israel, ibig sabihin yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, pero nagkakasala, no? Nagkakasala, magtitiwala, pero nagkakasala pa din. Thus says the Lord God, because the enemy has said to you, aha, the ancient heights have become our possession. Natuwa ang evil one, natuwa si Satan, because the enemy has said of you, aha, the ancient heights have become our possession. Yung mga tao, naging pag-aari ng demonyo, or ng evil one, or ng principalities dahil sa kasalanan. Kaya naging pag-aari tayo, naging slave tayo. We were owned by the evil one. And he was very proud of it. Dahil sa kasalanan na ginagawa natin. Corrupted tayo. Corrupted, madumi, no? Pag sinabing corrupted, hindi pure, hindi clean. Verse 3, therefore prophesy and said, thus says the Lord God, because they made you desolate and swallowed you up on every side, so that you became the possession of the rest of the nations, and you are taken up by the lips of talkers and slandered by the people. Dahil ikaw ay naging desolate and swallowed you up on every side, nagpasakop ka sa kadumihan, naging unfruitful ka. Kasi 'di ba, pag sinasabing fruitful, nasa iyo ang fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Pag sinabing desolate ka, unfruitful ka. Hindi ka gumagawa ng tama at kaya ka naging under ng kadumihan. Sabi ni Almighty Father, dahil sa mga evil deeds, no? Na-impluwensyahan tayo ng kasamaan ng mundo na to. We gave into the demands and teachings of the evil one. Alam naman natin, pag nag-give in tayo sa kasalanan, yung kasalanan hindi lang yun yung nagnakaw ka. Maraming klase, nanira ka ng tao. No? Alam naman natin, nabanggitan natin ng iba-ibang mga kasalanan, di ba? Yung inaalaw mo yung kasalanan, naging enabler ka ng mga kasalanan, hinahayaan mo. Uy, okay lang yan. Dati din naman ginagawa yung ganyang kasalanan eh. Okay na yan. Yun, enabler yun. Masama yun. Hindi yun kay Almighty Father. Kasi, hinahayaan mo na magpatuloy ang kasalanan. Verse 4, therefore, O mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus says the Lord God, with the mountains, the hills, the rivers, the valleys, and the desolate wastes, and the cities that have been forsaken, which became plunder and mockery to the rest of the nations all around. Pinagtawanan ka. Pinagtawanan ka dahil nakikisalo ka sa kasamaan. Naging mahina ka. Naging useless ka. Hindi ka mapakinabangan. Dahil pare-parehong nagkakasala. Verse 5. Therefore, thus says the Lord God, surely I have spoken in my burning jealousy against the rest of the nations and against all Edom, who gave my land to themselves as a possession and wholeheartedly joy and spiteful minds in order to plunder its open city.
nag-rejoice ang kasamaan. At si Almighty Father, nagsiselos siya. May burning jealousy against the rest of the nations. Kasi nagsiselebrate ang nations dahil yung mga tao mas pinili gumawa ng kasamaan. Kaya si Almighty Father, naitsapwera siya, nabaliwala siya. Kaya nagkaroon siya, may jealousy siya, may burning jealousy si Almighty Father. Dahil tayo, nakikinig tayo sa kasamaan, ginagawa natin ang mga masasama. Binaliwala natin yung tatay natin. Everyday, ginagawa natin, sasabihin natin, everyday gumagawa ako ng tama, tumutulong ako sa kapwa-tao. Iba yun sa i-acknowledge mo si Almighty Father. Oo, gumagawa ka ng tama, pero dapat i-acknowledge si Almighty Father. Thank you, Almighty Father, nakakagawa ako ng tama. Laging babanggitin natin yung tatay natin. Dahil sa kanya tayo kumukuha ng kalakasan. Hindi tayo magiging kung nasaan man tayo ngayon kung hindi dahil kay Almighty Father. Pero kinakalimutan natin siya. Hindi natin siya ina-acknowledge. Swapang tayo. Gusto natin tayo ang magaling. Hindi, dahil sa magaling ako, matalino ako, alam kong ako to. Na, sasabihin ng mga tao, sinasabihin niyo sa mga tao, "Uy, ang galing mo, ikaw ang the best." "Oh, ako ang the best, dapat ako ang maging the best." Ngayon, para maging best ang isang tao, dapat better muna siya. Tapos para maging better siya, dapat maging good muna siya, di ba? Eh, ang mga tao, hindi good. No one is good. So, paano ka magiging best? So, ang good lang, si Almighty Father, wala nang iba. Kaya, ang mga tao, hindi sila best, walang better. Si Almighty Father lang. Dahil ang tao, wala namang magagawa eh. Walang magagawa ang tao kung hindi dahil kay Almighty Father. At kaya tayo nandito, binibigyan tayo ng chance si Almighty Father to acknowledge Him. To remember Him, to remember His love for us. Kaya nagre-rejoice yung Edom, yung kasamaan, yung the proud one, kasi kinakalimutan natin si Almighty Father. Verse 6, "Therefore prophesy concerning the land of Israel, and say to the mountains, the hills, the rivers, and the valleys, thus says the Lord God, Behold, I have spoken in my jealousy and my fury, because you have borne the shame of the nations." Pinapasabi ni Almighty Father kay Ezekiel. Sabihin mo sa mountains, sa hills, sa valleys, and sa rivers, sa buong lugar, sa buong mundo. Ipagkalat mo, ipagmalakasan mo na nagsasalita ako, spoken in my jealousy, sabi ni Almighty Father, and my fury. So galit si Almighty Father because you have borne the shame of the nations. Yung kahihiyan, daladala mo. Ano ba yung kahihiyan na daladala natin? Yung kasalanan. Yun ang daladala natin. Hindi tayo nahiya na dali ng kahihiyan. Ang kapal ng mukha natin. Nag-give in tayo sa ating mga selfish desires para lang ma-please natin yung sarili natin and not pleasing our Father. Dapat ang mundo natin nakaikot kay Almighty Father. Pero ang ginagawa ng mga tao, pinagtatawanan si Almighty Father, pinagtatawanan si Jesus Christ, pinagtatawanan ng mga Christians. Verse 7, "Therefore, thus says the Lord God,
I have raised my hand in an oath that surely the nations that are around you shall bear their own shame. Sabi ni Almighty Father. So si Almighty Father, He promised to Himself. Kasi wala siya ibang mapagpapromisean dahil siya na ang highest level, si Almighty Father. So yung mga tao na nag-deny kay Almighty Father, makukuha nila yung nararapat na kanila. Ay yun ay yung shameful na mga events na may experience nila because of their rebellious acts. Pag rebellious, anong ibig sabihin ng rebellious? Kasi si Almighty Father is good and clean. So pag nag-rebelde ka sa good at saka sa clean, anong ginagawa mo? Dirty, uncleanliness, at saka bad, kasamaan. No? But you, O mountain of Israel, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel. For they are about to come. So yung mga tao na nag-prevailed due to trials and tribulations and hardships and pains na dito sa mundo, they will be blessed by God because they trusted God. Kaya nga, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel. Fruit. Hindi desolate, hindi barren, hindi desert. Magkakaroon ka ng fruit. For they are about to come. Darating yon. Ipagtitiwala si Almighty Father sa atin. Kasi may tiwala siya sa pangalan niya. Dahil kung ano ang sinabi ng Almighty Father, yun ang mangyayari. So verse 9, for indeed I am for you, and I will turn to you, and you shall be tilled and sown. Ako ay para sa inyo, sabi ni Almighty Father. Faithful si Almighty Father. For indeed I am for you, and I will turn to you, and you shall be tilled and sown. Kayo ay matataniman, ako ay para sa inyo. Kayo ay magiging abundant, pagpapalain ko kayo. I will multiply men upon you, all the house of Israel, all of it, and the cities shall be inhabited, and the ruins rebuilt. Ano ibig sabihin ito? God will increasingly bless His people. At saka yung mga broken lives ng mga tao will be rebuilt. Kasi pag sinabing the inhabited and the ruins rebuilt, mabubuo tayo. Broken kasi tayo, dahil sa kasalanan, nasira tayo, nadumihan tayo. Pero ang gagawin ni Almighty Father, bubuuin niya ulit tayo. Siya lang ang makakapagbuo ng pagkatao natin. Verse 11, I will multiply upon you man and beast, and they shall increase and bear young. I will make you inhabited as in former times, and do better for you than at your beginnings. Then you shall know that I am the Lord. Mas pagpapalain ko pa kayo kaysa dati. Ibubuhos ko sa inyo ang mga pagpapala para malaman ng mga tao na si Almighty Father ay loving and merciful and gracious and very forgiving. Dito sa verse 11. Kaya i-bless niya yung mga tao, magiging plentiful. Pag sinabing plentiful, it pertains again to being fruitful. Maging bubuo tayo, no?
Yes, I will cause men to walk on you, my people Israel. They shall take possession of you, and you shall be their inheritance. No more shall you bereave them of children. Sabi ni Almighty Father, oo, i-allow ko ang mga tao na pagtawanan kayo, imak kayo, sakupin kayo, saktan kayo, i-persecute kayo. Kasi nagkasala rin kayo. Sabi ni Almighty Father. So verse 13, thus says the Lord God, because they say to you, you devour men and bereave your children, therefore you shall devour men no more, nor bereave your nation anymore. Dahil sa sabi nila na ikaw ay pinapaalala nila yung kasalanan mo. Okay? Yung my people Israel, they shall take possession of you. Kasi pag take possession, inaangkin ka, ipinapaalala sa'yo, oh, may kasalanan ka sa akin, pag-aari kita, ganito ka. Parang, anong tawag doon? Yung blackmail, no? May kasalanan ka sa akin. Hindi, may kasalanan. Dito ang ginawa kong kasalanan, itutuloy ko rin yung kasalanan na to. No? It's like blackmail. Pero anong gagawin ni Almighty Father? Thus says the Lord, but they say to you, devour men and you bereave your nation of children. Therefore, you shall devour men no more. Ang gagawin ko, hindi na kayo magkakasala, hindi na kayo magiging victim. Sabi ni Almighty Father, nor I will let you hear the taunts of the nations anymore. Hindi ko na rin i-allow na imak kayo ng mga tao o pagtawanan ng mga unbelievers, nor bear the reproach of the peoples anymore, nor shall you cause your nation to stumble anymore, says the Lord God. Naiintindihan natin? Naiintindihan ba ninyo? Mabilis ba ako magsalita? Huwag nyo na lang akong tingnan, yung pakinggan nyo na lang yung sinasabi. Kasi mas importante yung message ni Almighty Father kaysa yung tignan nyo yung itsura ko, ganon. Huwag nyo na akong tignan, Nakinig na lang kayo. Kasi baka tinitignan nyo pa ako. Mas importante yung salita ni Almighty Father, yung message niya, pakinggan natin. Baka iisipin nyo, yung lipstick niya tabi niya, yung buhok niya magulo, kailangan yung damit niya. Hindi, wag nyo titignan yun, ha? Hindi tayo doon nagpo-focus. Nagpo-focus tayo sa salita ng Diyos, the Word of God. Ito ang importante, ha? Ginagamit lang yung boses ko ni Almighty Father. Moreover, the word of the Lord came to me saying, so, hindi na magiging cause ng kaguluhan ang mga, or hindi na makikisali sa kaguluhan ang mga pinili ni Almighty Father, yung mga anak niya, no? Hindi na sila pagtatawanan. Isi-save sila ni Almighty Father, na kahit na nagkasala sila, isi-save sila ni Almighty Father. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Son of man, when the house of Israel dwelt in your own land, they defiled it by their own ways and deeds. To me, their way was like the uncleanness of a woman in her customary impurity. Ano ibig sabihin itong verse 17 ng Ezekiel chapter 36? Yung woman in her customary impurity, ito yung sinatawag na monthly period, no? So yung monthly period may blood yon.
Yung blood, no, it symbolizes life. Ngayon, pag may customary impurity ka, yung babae, yung blood nagpo-flow yon, mabilis ang pagpo-flow ng blood nun. Yung dumi, no, dumi yun eh. So, yung blood nagsisymbolize ng life yon. So, yung buhay ng tao, parang dugo na nag-waste away. Naintindihan ninyo? Nag-waste away yung buhay ng tao. When the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own deeds. Kasi nga nagkasala yung house of Israel. Tayo yon. So, kay Almighty Father, para yung uncleanliness na yun, parang nag-fade away yung buhay ng tao, nasasayang. Dahil sa kasalanan, nawawala ng buhay. Nagiging desolate, nagiging disyerto, no? Hindi lang stagnant. Parang dry land. So verse 18, therefore I poured out my fury on them for the blood they had shed on the land and for their idols which they had defiled it. Kaya nagagalit ako, ibinubuhos ko ang aking galit dahil sa mga dugo na dumanak sa lupain. Dahil pag nagkakasala tayo, ang kaparusahan nun ay kamatayan. Blood symbolizes life. Dumadanak yung life, dumadanak yung dugo, yung life, dumadanak, nag-waste away, napupunta sa eternal damnation. Kaya nagagalit si Almighty Father dahil importante sa Kanya ang mga tao. Kaya pag nadudumihan tayo, ayaw ni Almighty Father kasi gusto niya ang mga anak niya malilinis para mapunta lahat sa Kanya. Ayaw niyang may mawala kahit isa man sa atin. At dahil sa kasalanan natin, kumakalat ngayon lalo yung kasalanan, nakakapanghawa tayo ng kasalanan, may gumagaya ng kasalanan, or yung bad spirit tumatalon sa ibang mga tao. Ayaw ni Almighty Father, nagagalit siya, kaya ayaw niya na gumagawa tayo ng kasalanan. Dahil nasisira ang kanyang mga anak, nasisira yung kaluluwa na pupunta sa impyerno. So I scattered them among the nations and they were dispersed throughout the countries. I judged them according to their ways and deeds. Kaya nga, ang ginawa ko, sabi ni Almighty Father, ikinalat ko sila. Yung utak nila kalat-kalat, hindi sila buo. I scattered them among the nations. Ibig sabihin nun, hindi sila complete. Walang direksyon ang kanilang buhay. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung ano man ang akala nilang tamang decision, mali ang kanilang mga napapagdesisyonan kasi nga ikinalat ko sila, yung kanilang decision making, yung kanilang mga plano sa buhay, hindi ko ibibigay. Sabi ni Almighty Father, I judge them according to their ways and deeds. Hunusgahan ko sila dahil sa kanilang mga ginawa at pamamaraan. Sabi ni Almighty Father. So verse 20, when they came to the nations, wherever they went, they profaned my holy name. When they said to them, these are the people of the Lord, and yet they had gone out of His land. Nakakahiya tayo, no? Dahil ito ang mga Kristiyano, ito ang mga followers ni God. Pero nagkakasala tayo, napapahiya ang pangalan ni Almighty Father, nasisira ang kanyang pangalan.
Masisira ang pangalan ni Almighty Father dahil dala natin ang pangalan niya. Tapos yung mga tao naman na mga unbelievers, tuwan-tuwa naman. Ito yung mga anak ng Diyos, oh. Tingnan mo, iniinggaan nyo pa nila na gumawa ng kasalanan. Dahil nga sila ay mga bad people. Bakit sila bad people? Kasi hindi sila believers of God. Natutuwa sila. Alam nyo yun ano, ang isang tao, pag tinuruan mo na uminom ng alak, mahal mo ba yung tao na yun? Hindi mo mahal yung tao na yun. Kasi gusto mong masira siya, tinuturuan mo siya ng masasamang mga bisyo. Ang isang tao, pag tinuruan mo ng droga, mahal mo ba yun? Tinuruan mo siya mag-drugs? Hindi mo mahal yon. At hindi ka niya tinuturing na kaibigan kung may nagturo sa'yo ng drugs. Bakit? Kasi gusto kanyang ipahamak. So, kapareho dito, natutuwa yung mga tao pag ang isang tao ay may napapahamak na tao. Nag-celebrate sila. Ganyan ang mga demons. Pag nasisira ang pangalan niyo, Almighty Father. Verse 21, but I had concern for my holy name. Inaalagaan ni Almighty Father ang kanyang pangalan, which the house of Israel had profaned among the nations wherever they went. Pero yung aking mga tao, sinira nila ang pangalan ko kahit saan man sila magpunta. Pero importante sa akin ang pangalan ko. May concern ako sa aking holy name, sabi ni Almighty Father. Gusto ni holy name na untainted yung kanyang pangalan. Pag-identify tayo kay Almighty Father, dapat malinis tayo. Untainted, clean. Walang makikitang kabuktutan sa atin. Or kasamaan. Or masasabing masama ang ibang mga tao. Kasi, concern si Almighty Father sa kanyang name. Kaya yung kilos at gilaw natin, lagi natin i-check. At kung nagkasala man tayo, no, makikita ng ibang tao na nagkasala ka, aaminin natin sa tao. Oo, nagkasala ko, pasensya na, brother, sister, nagkasala ko. Humingi akong tawad sa inyo at humingi na akong tawad sa tatay ko. Yun ang kakaiba natin sa mga hindi naniniwala kay Almighty Father. Yung aaminin natin, yung pagpapakumbaba, yun ang kaibahan natin. Verse 22, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for my sake, for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went. Sabihin mo sa house of Israel, sabihin mo sa mga believers of God, sa mga naniniwala sa akin, sabi ni Almighty Father, ginagawa ko ito hindi para sa inyo, kundi para sa name ko na maging malinis. Na sinira ninyo, na dinumihan ninyo, kahit saan man kayo magpunta, dinudumihan ninyo ang pangalan ko. Isinasama niyo ako sa mga kadumihan na gawain. Ano ba yung mga example ng kadumihan na gawain ng mga Christians na sinasali natin si Almighty Father? Na hindi naman dapat natin siyang isinasali. Unang-una, alam nyo na, no, kung ano yung unang-una. Yun ang unang-unang nakikita ng tao. Pag isinasama nyo si Almighty Father sa mga pagiging materialistic, yun ang unang kitang-kita ng mga tao. Dudumihan natin yung pangalan ni Almighty Father. Isinasama natin sa mga, hindi, para gawain to kay Almighty Father. Sasabihin niyo, kailangan mo mag-donate, gawain to ni Almighty Father. Sasabihin niyo na gano'n, di ba? Ipapag-guilty niyo ngayon yung mga tao. Huwag niyo sasama yung pangalan ni Almighty Father kung may gusto kayong ipagawa. Dahil kung gusto niyo Almighty Father ipagawa, yung mga kung anong bagay na ipagawa niyo, may magbibigay na tao na utusan si Almighty Father para gawin
yung gusto niya. May magdo-donate sa inyo. Hindi nyo kailangang mamalimos sa mga tao. Magmakaawa sa mga tao. Dahil dinudumihan ninyo ang pangalan ng Almighty Father. Kung gusto ni Almighty Father na magawa ang inyong building, gagawin ni Almighty Father yun. Magpapadala siya ng tao, magpapadala siya ng blessings. Hindi nyo na kailangang makipag-usap sa mga tao, yung tithes ninyo, yung offering ninyo. Hindi na kailangan na kung gusto ni Almighty Father. Walang imposible kay Almighty Father. Kaya huwag natin dumihan ng pangalan ng tatay natin. Minsan sa social media, pinagtatawanan yung mga pastor, yung mga nagsasabi ng kung ano-ano. Nadudumi ng pangalan ni Almighty Father. Minsan pa, no, ulitin ko, yung ceiling, butas yung ceiling. May isang lalaki na may tali siya. Kunyari, aakyat na siya sa langit. Hindi ko alam kung pastor siya. Ngayon, parang entertainment ang ginagawa. Imbis na normal na makapag-usap sa tao, ang kailangan pa niya, mag-entertain pa siya ng tao na may tali siya, ganun. Tapos, kunyari, aakyat na siya sa langit, butas yung kisame, doon siya lulusot. Tapos, parang comedy. Meron pa, no? Ang ginagawa, nagpe-praise kay Almighty Father, pero yung lyrics iniiba, pero yung song, secular song. Ba't kailangan gawin yun? Binabastos natin si Almighty Father. Hindi ba pwedeng gumawa kayo ng sarili niyong kanta na pati yung beat or yung tunog ay para kay Almighty Father? Kasi ang ginawa, yung kanta ni Michael Jackson, yung anong tunog ba yon? Tapos iniba yung lyrics. Ang ipinatong ay tungkol kay Almighty Father. Binabastos natin si Almighty Father. Parang second hand lang yung gamit mo na na kanta, tapos ipinasok mo lang si Almighty Father. Second hand, ginawa mong second hand si Almighty Father. Ginawa mong katatawanan. Hindi natutuwa si Almighty Father ng gano'n. Mas matutuwa si Almighty Father kung gumawa ka ng sarili mong kanta, kung gumawa ka ng kanta kay Almighty Father, na pati yung tunog original na solely for the Almighty Father. Alam niyo yung gusto ko sanang banggitin yung kanta, pero yung kanta yun ni Michael Jackson, tapos ibiniba yung lyrics. Kaya iniba yung lyrics para makarelate yung mga tao. Bakit kailangan makarelate ng mga tao? Hindi kailangan. I-focus mo kay Almighty Father. Ginagawang katatawanan. Pinagtatawanan tuloy ng mga tao. Sinisira ang pangalan ni Almighty Father. Maraming mga ganon. Akala ng mga Christian, tama yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam mali yung kanilang ginagawa. Ulitin natin, I therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went. So it's blasphemy. No? Akala ninyo hindi blasphemous yung ginagawa ninyo. Inilagay nyo lang yung pangalan ni Almighty Father doon para masabing pinipraise nyo si Almighty Father, pero yung beat mismo, yung kanta mismo, hindi kay Almighty Father, yung lyrics lang iniba ninyo, tapos inilagay nyo yung si Almighty Father doon. So verse 23,
And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations. Sabi ni Almighty Father, which you have profaned in their midst, and the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I am hallowed in you before their eyes. Hindi ba tayo naawa sa tatay natin? Ang linis-linis ng pangalan ng tatay natin. Isinasama natin sa kadumihan. Isinasama natin sa gawain dito sa mundo. Yung kalinisan ng pangalan ng tatay natin. Kaya tinatanong ko sa inyo, yung tatay ko ba? Tatay niya rin. Mahal niyo ba si Almighty Father? Yung nag-create ng mundo na to. Yung Almighty Father, yung pinaka-powerful. Yung tatay ni Jesus Christ. Yung bang tatay ninyo? Kasi yun ang tatay ko. Pare-pareho ba tayo? Hindi pwedeng may associate yung pangalan ni Almighty Father sa kadumihan. Kaya yung mga kanta or yung mga actuations ng mga tao, minsan gumagamit pa, may isang singer na gumamit pa siya ng crown of thorns. Gumamit pa siya ng crown of thorns, tapos sasabihin niya na Christian siya, tapos nagpe-preach siya, may crown of thorns siya. Bakit niya kailangan gawin yun? Pambabastos yun. Tapos yung crown of thorns pa niya, punong-puno ng diamond. Hindi ganun si Jesus. Bastos yun. Hindi naiintindihan ng mga tao, pero ang nag-udyok sa tao, akala ng tao, tama yun, si demon ang nag-udyok sa kanya nun para mabastos. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Verse 24, for I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Napakabait ni Almighty Father. Lilinisin niya ang kanyang sariling pangalan. At ang gagawin pa niya, pagsasama-samahin niya tayo. At ibibigyan na tayo ng sarili nating lugar. Saan tayo makakakita ng ganitong tatay? Isa lang ang tatay natin na ganito, si Almighty Father. Papatawarin niya tayo. Gagawin niya tayong malinis. For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Pagsasama-samahin ko kayo, mga anak ko, mga house of Israel. So, hindi ito Israel na mga tao na lahi ng Israel or mga Jew. Pag sinabing house of Israel, tayo yon. Struggled with God. Struggled with God meaning, struggle tayo sa mga bagay na inalaw ni Almighty Father at ni Jesus Christ na ma-experience natin, at pag nagpagwagian natin yon. Anak tayo ng Diyos. Mapagwawagyan natin yon dahil nasa sa atin si Jesus Christ. Kaya tayo, yung house of Israel, para sa atin ito. Hindi para sa nation ng
country ngayon ng Israel ay nag-uuwi. Kasi gano'n na yung bata ako, nag-uuwian na ang mga Israel, uuwi na sila sa kanilang lupa. Hindi ito literal na yung Israel mismo na country, ulitin ko lang, no? Kasi yung mga tao, kumanta tayo ng um, Shalom, Shalom, Jerusalem, ganon. No, hindi yun. Kahit sa ibang country, ganon, yan, pinupuri nila yung Israel, yan, nagsasama-sama ng Israel. Hindi yung literal na country ng Israel. Tayo to. Bakit hindi natin naiintindihan? Ba't hindi naiintindihan ng mga tao? Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi maintindihan ng mga tao? Kasi ang mga tao nakafocus lang dito sa mundo na to. Dito lang tayo nakafocus. Hindi tayo nakafocus sa tatay natin. Hindi natin iniisip yung mga sinasabi niya. Hindi natin siya kinikilala. Hindi natin siya hinahanap. Kaya hindi natin naiintindihan. Akala natin puro literal. Puro literal ang akala natin. Puro dito sa mundo. Akala natin puro pagpapala dito sa mundo, puro pera, puro kayamanan, puro ginto ang makukuha. Yun ang alam ng mundo, yun ang alam ng tao. Kasi nga, ang tao nakafocus lang dito sa mundo na to. Hindi nila alam na may mas bagay pa, o mas importante pa, or mas valuable pa. At yun ay yung tatay natin mismo, tsaka si Jesus Christ, na makasama sila. Verse 25, Then I will sprinkle clean water on you. Lilinisin ko kayo, sabi ni Almighty Father. Sinira na natin yung pangalan niya. Pero i-clear niya yung name niya. At pati tayo, lilinisin din niya. And you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Papatawarin niya tayo. Lilinisin niya tayo. Napakabuti ng ating tatay. Paano tayo malilinis sa ating mga kasalanan? Lilinisin niya tayo ng clean water. Dito sa 1 John chapter 1 John chapter 1 verse 7 up to 9. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from all sin. So lahat tayo makasalanan, yung blood ni Jesus Christ yun ang makakapaglinis sa atin. Kaya tayo ay magiging malinis. At saka natatandaan niyo, di ba, nung si Jesus Christ, sinaksak siya dito. Nung nakapako na siya ng cross, no? Si Jesus Christ. Sinaksak siya sa tagiliran ng isang Roman soldier. Anong lumabas? Water. No? Saan ba nakalagay yun? John chapter 19 verses 33 up to 34. But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they brake not his legs, but one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Kaya malilinis tayo dahil yung water na yon galing kay Jesus. Verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Bibigyan tayo ng bagong puso ni Almighty Father. Yung matigas nating puso, tatanggalin. Bibigyan niya tayo ng bagong spirit.
Spirit of our God, the Holy Spirit, I will take the heart of stone out of your flesh. Yung pusong bato, tatanggalin sa atin yung ating pusong bato, yung pusong walang awa, yung pusong walang pagmamalasakit. Tatanggalin ni Almighty Father yon. Psalm chapter 51 verse 10 up to 12. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation, and sustain in me a willing spirit. Prayer ni David, create in me a clean heart. Kaya nga sabi ng Almighty Father, I will give you a new heart and put a new spirit. Diba sabi dito ni David? Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Ngayon dito sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. So si Almighty Father, ibibigay niya sa atin ng kanyang Holy Spirit. Sa atin, sa loob natin. Para nang sa ganon, magawa natin yung mga kautusan niya. Yung mga pinag-uutos niya, gagawin natin. Dahil bibigyan niya tayo ng new heart and new spirit. At yung Holy Spirit, yun ang tutulong sa atin na gawin ang mga ipinag-uutos ni Almighty Father. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people and I will be your God. Ano yung land na ibinigay ni Almighty Father sa ating mga fathers or forefathers or ancestors? So, ang ancestor natin, kung hindi man si Abraham, sino galing si Abraham? Kay Shem, no? So, si Shem galing kay Noah. Alam naman natin na si Noah is faithful to the Almighty Father. Kung hindi man si Abraham ang father natin, si Noah, faithful kay Almighty Father. Kung nasaan si Noah, yung binigay ni Almighty Father na lupa kay Noah, doon din tayo titira. Saan yon? Sa heavenly kingdom. Hindi, wag nating isipin lagi na physical, no? Hindi, dito tayo sa Israel, nandito yung, hindi tayo lahat kasya sa Israel, maliit lang yon. Okay, mas malaki ang place na ibinigay sa atin ni Almighty Father. In my Father's house there are many mansions, sabi ni Jesus Christ. Kaya, you shall be my people and I will be your God, sabi ni Almighty Father. Kaya tong Israel, yung pag sinasabi mo mag-uwian ng mga Israel, darating na si Almighty Father, or si Jesus. Hindi, tayo mismo, na mga followers of Christ, bumabalik tayo sa tatay natin, humihingi tayo ng tawad. Tayo yun. Humingi tayo ng tawad, lumalapit tayo sa tatay natin. Tayo yun. Huwag natin sabing iba, yung ibang nation yun. Tayo yun. Bumabalik tayo sa tatay natin, nagtitiwala tayo sa kanya. Binigyan niya tayo ng bagong puso at bagong spirit. Kaya siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga tao. Servant, I will deliver you from all your uncleanliness or uncleannesses. I will call from the grain and multiply it and bring no famine upon you. Hindi ka na magugutom, sabi ni Almighty Father. Tatanggalin kita sa kadumihan. May mga makakain ka na at dadami yun at hindi ka na magugutom. So, di ba sinabi rin ni Jesus Christ na sa Kanya hindi tayo magugutom, yung bread of life, at saka yung living water, hindi yun mauubos. Yun ang magsusustain sa atin, living water, yung bread of life, si Jesus Christ. No? Yun ang ating pagkain. Hindi yung literal na pagkain, kundi spiritual food natin. Kaya,
tayo ay hindi na magugutom. Dahil in heaven talaga, wala naman talaga tayong kakainin. Hindi natin kailangan kumain. Dito lang tayo sa mundo kumakain dahil meron tayong physical body. Pagkasama na natin yung tatay natin, hindi na tayo kailangan kumain. So dito sa Revelation chapter 7, verse 16 up to 17, never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Kaya nga, sabi dito ni Almighty Father sa Ezekiel, sa verse 30 na tayo, and I will multiply the fruit of your trees and increase of your fields, so that you need never again bear the reproach of famine among the nations. Kaya hindi ka na magugutom. Multiply na yung fruit ng trees. Dadamihan ko yung fields para never again, hindi ka na magugutom. Kaya nga dito sa Revelation chapter 7, hindi na tayo magugutom. Hunger or thirst, hindi na. Verse 31, then you will remember your evil ways and your deeds, that you are not good, and you will loathe yourselves in your own sight, for your iniquities and your abominations. Pag naalala natin yung kasalanan natin, mas lalo nating pupurihin si Almighty Father. Kasi mas lalo tayo magpapakumbaba eh. Lord, kahit makasalanan ako, maraming salamat. Pinatawad mo ko. At kasama mo ako ngayon. Maraming salamat, Lord God. Bakit ko nagawa sa iyo? Nasaktan kita. Naramdaman niyo na ba yun? Na sa sobrang hingi mo ng tawad, nagigrieve ka, Lord, bakit kita nasaktan? Pasensya na, sorry. Umiyak ko ng tawad sa iyo, sinaktan kita. Kaya yung kinikwento ni Jesus Christ, na yung prodigal son, sabi ng prodigal son, di ba? Tanggapin mo na lang ako kahit maging worker mo. Sabi niya sa tatay niya, kahit worker lang ako, basta dito na lang ako, kahit worker mo ako, wag mo na akong kilalaning anak. Naramdaman niyo na ba yun? Nasasabihan natin sa tatay natin, Almighty Father, kahit na dito na lang ako sa loob ng iyong vicinity, ng iyong kaharian, kahit dito lang ako, basta alam ko na nandyan ka, na makikita kita, mararamdaman ko ang peace and love dahil nandyan, dahil sa iyo, kahit malayo ako, pero alam ko na nasa vicinity mo ko or sa fold mo ko, okay na sa akin, Almighty Father. Pero si Almighty Father, ang gusto niya, yung mga anak niya, katabi niya, laging nasa sa kanya, lagi. Kagaya ng prodigal son, ano ang ginawa ng tatay? Binigyan siya ng magandang damit, binigyan siya ng celebration. Ganun si Almighty Father. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus Christ, totoo yun. Lahat ng sinasabi ni Jesus Christ. Kaya maalala natin yung kasalanan natin kung bakit natin nasaktan yung tatay natin. At tayo ngayon ay hihingi ng tawad. Lalo tayo nating pupurihin siya. Lalo nating pasasalamatan siya dahil napakabait sa atin ang tatay natin. So verse 32, not for your sake do I do this, sabi ni Lord God. Let it be known to you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Gagawin ko to hindi para sa'yo. Dapat mong malaman. Kaya, mahiya ka sa mga masasamang ginawa mo. Okay? So, Romans chapter 6 verse 20, no? Up to 21. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness.
What fruit did you have then in the things of which you are now ashamed of? For the end of those things is death. Isa-save tayo ni Almighty Father sa tiyak na kapahamakan or kamatayan. At gagawin niya yon dahil sa kanyang pangalan, dahil siya ang nag-create sa atin. Gusto niya tayong i-save. Faithful siya sa mga salita niya, pinangahawakan niya, ginagawa ni Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father. So verse 33, Thus says the Lord God, on the day that I cleanse you from all your iniquities, I will also enable you to dwell in the cities, and the ruins shall be rebuilt. Sa araw na lilinisin kita ng iyong mga kasalanan, i-allow kita na manirahan sa lugar na nasira ay aking bubuuin. No? The desolate land shall be tilled instead of lying desolate in the sight of all who pass by. So yung mga lugar na nasira, hahayaan kita doon tumira at bubuuin ko uli. Pag napatawad na kita, pag nalinis na kita, sabi ni Almighty Father sa verse 33, yung desolate land, yung dry land, or yung barren land, imbis na nakatiwangwang na lang yon, sa lahat ng makakakita, aayusin ko yon. So they will say, this land was desolate, has become like the Garden of Eden, and the wasted, desolate, and ruined cities are now fortified and inhabited. So yung land na parang disyerto or sira na, destroyed na, naging parang Garden of Eden. Fruitful, malinis, calm, with peaceful, no? Then the nations which are left all around you shall know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted what was desolate. I, the Lord, have spoken it, and I will do it. Pag sinabi ko, gagawin ko. Yung ibang mga tao, makikita nila na nirebuild ko or ginawa ko yung nasirang lugar. Na nakita nila na naging parang destroyed na. Gagawin ko ulit yun, i-rebuild ko yun. Sabi ni Almighty Father, dun ka titira. So, alam ng mga unbelievers, itong the nations, no, unbelievers to, alam nila na nasira ang lugar at kaya mabubuo yun dahil kay Almighty Father. Dito sa verse 37, I will also let the house of Israel, thus says the Lord God, I will also let the house of Israel inquire of me to do this for them. I will increase their men like a flock. I will also let the house of Israel inquire of me to do this for them. Madadamihin ni Almighty Father ang blessings sa mga tao. Iko-cost ni Almighty Father yun. Like a flock offered as holy sacrifices, like the flock at Jerusalem on its feast days, so shall the ruined cities will be filled with flocks of men. Then they shall know that I am the Lord. So dito ngayon, flocks of men. Sira na yung city, pero i-rebuild pa. Ano yon? Yun ang the New Jerusalem. Sira na ang mundo, pero i-rebuild ni Almighty Father for His people. Revelation chapter 21. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Wala nang dagat. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband.
And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. And there shall be no more pain, for the former things have passed away. So nakikita ninyo, no? Kumukuha tayo ng verse na konektado sa New Testament. Itong binabasa natin, Book of Ezekiel, prophetic book to, na idinikta ni Almighty Father kay Ezekiel, na konektado din sa New Testament, konektado kay Jesus, at konektado rin sa Book of Revelation. Kaya, ang Bible, ulitin ko, buo siya. Kaya, hindi lang dapat New Testament ang binabasa natin, kundi pati ang Old Testament. Para malaman natin yung pagkakasunod-sunod, dahil yung minsan may tanong kayo sa New Testament, masasagot sa Old Testament. Minsan may tanong kayo sa Old Testament, masasagot sa New Testament. Kaya lang New Testament tsaka Old Testament, ulitin ko, Old Covenant and New Covenant, New Contract and Old Contract, Old Law and New Law. Mas maganda yung ni-revised yung New Law, kasi dito sa New Law, sa New Contract, mas mapapabilis na mas hindi na tayo kailangang mag-alay ng mga hayop. Naintindihan natin, no? Yun ang pagkakaiba. Hindi na natin kailangan mag-alay pa ng hayop. Sa Old Testament, marami na high priest na, magkakalahi sila, sunod-sunod sila, di ba? Lahi ng Levites, high priest. Ngayon, sa New Testament, isa na lang ang high priest natin, si Jesus. Sa Old Testament, marami tayong aalayin na mga burnt offerings, sacrifice offerings, mga ganong klaseng offerings, di ba? Sa New Testament, ang offering, si Jesus na mismo. Sa Old Testament, ang mga prophets ang nandito. Although nandito si Jesus Christ, hindi pa siya nagkakatawang tao. Sa New Testament, si Jesus Christ na mismo. So yun ang pagkakaiba. Pero pareho, nandito si Almighty Father. Pareho sa Old Testament, sa New Testament, nandito si Almighty Father. Pareho yung goal ng Old Testament at ang New Testament. Ang goal na yon ay para sa atin, para tayo makabalik sa tatay natin, dahil siya ang nag-create sa atin, para maging malinis tayo, maging karapat dapat tayo, na tawaging mga anak ng Diyos. So, naiintindihan na natin, ano? Hindi pa rin ba? Dapat maintindihan natin, ano? Kailangan natin maintindihan. Kaya kung hindi natin maintindihan, basahin natin uli. Basahin nyo uli on your own. Kasi, ang relationship natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ, isa-isa tayo. Hindi tayo by group. Okay? Hindi tayo by group. Kahit tinatawag na House of Israel or Christians, iba-iba tayo ng kaso. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Iba-ibang mga trials and sufferings. Iba-ibang way kung paano sa atin makipag-usap si Almighty Father.
Iba-ibang mga gifts ang binibigay niya sa atin. Iba-iba ang kung paano niya tayo kausapin or tawagin. Pero yung end ng pagtawag na yon or ang calling sa atin ay isa lang. Yun ay makabalik sa tatay natin. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung experience mo sa experience ko. Pero tinuturuan tayo ni Almighty Father yung mga bagay na pagkakapareho natin. Okay? Na tayo ay masasave. Kahit madami tayong kasalanan, lilinisin tayo ng tatay natin. Dahil promise niya yon sa kanyang pangalan. Hindi niya tatalikuran ng kanyang promise sa kanyang name. At dahil yon din sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil tayo ay kanyang mga anak. Kaya lagi tayong magpe-pray. Kakausapin natin lagi ang tatay natin. Kahit ano pang ginagawa natin. Kumakain tayo. Nasa labas tayo ng bahay. Naglalakad tayo. Kung nagtatrabaho kayo, no? Pwede naman kausapin. Matutuwa si Almighty Father. At si Jesus Christ, natutuwa rin siya. Dahil, kung ano yung ugali ni Almighty Father, ganun din ang ugali ni Jesus Christ. Kaya nga, di ba nabasa natin? Saan na nga ba natin nabasa yon? Sa Ezekiel chapter 10. Na binigay ni Almighty Father and power and authority kay Jesus Christ para sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang second coming dito sa mundo, no? At saka sabi din ni Almighty Father, He is my Son, listen to Him. Si Almighty Father nagsabi nun. Kaya kung may mga tao dyan na ayaw makinig sa turo ni Jesus Christ, ayaw maniwala na si Jesus Christ ay nagpapatawad ng kasalanan at siya rin ay Diyos, ibig sabihin, hindi kayo nakikinig kay Almighty Father. Kasi kung sabi ni Almighty Father, He is my Son, listen to Him. Maliwanag naman, di ba, ang pagkakadinig. Listen to Him. Makinig sa Kanya. So kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ, yon ang totoo na pinapasabi ni Almighty Father. Si Jesus Christ ang Savior and Redeemer natin, at Diyos din siya, nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao. Hindi siya flames of fire na kagaya nating mga tao. Lahat tayo dito sa mundo, flames of fire tayo. Iba si Jesus, no? Kaya wag niyong i-equate si Jesus sa mga leaders ninyo. Natatawa kasi ako dahil pinaparis ninyo si Jesus sa leader ninyo. Hindi ba kayo kinikilabutan? Yung mga tao na kiniklaim nila, nakaparis nila si Jesus. Hindi ba kayo kinikilabutan? Hindi kayo nahihiya? Marami, mga kulto. Iba si Jesus. Iba ang tao, iba si Jesus. Nagkatawang tao si Jesus, pero hindi siya flames of fire. Hindi siya sperm cell na sumama sa egg cell. Fertilized egg na si Jesus. Walang imposible kay Almighty Father. Kung ngayon nga nagagawa yan, di ba? Fertilized egg ilalagay sa uterus. Si Almighty Father pa kaya? Kaya pupurihin natin si Jesus, magpapasalamat tayo sa Kanya at sa tatay natin. Kaya lagi naman magkakalimutan, God loves us all so much.